Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa kabilang banda naman ng labanan ay takot na tumatakbo ang isang demonic general habang napapasabi na napaka-imposible ng bagay na iyon, at walang paraan pa para sa kanya na makatakas dahil sa nagawa na niyang mailabas sa limitasyon ng kapangyarihan ng kanyang transcendence. Kaya ano naman kaya ang malahalimaw na lakas na iyon? Sa isip niya ay napapamura siya ng paulit-ulit, at napapatanong na kung bakit hindi niya magawang malagpasan ang bastardong ito, siya na pinuno ng Bandit Union, ang Shattering Heavens Demon Lord. Matapos ng ilang saglit nang siya ay mapa-address, ay napasabi naman ito na ang bagay na iyon ay ang True Art of Heaven Asura, at hindi niya naisip na nagtataglay ang Shattering Heavens Demon Lord ng ganito kalakas na kapangyarihan. Nang masaya naman na napasabi ang Shattering Heaven Demon Lord na tama siya at mukhang nabigla ito dahil sa hindi kagaya iyon ng kanyang transcendence. Subalit sabi nito na ang kanyang kapangyarihan ay ginawa gamit din ang dugo ng mga namayapa, kaya naman dahil doon ay napapasabi ang demonic general na imposible na mangyari iyon, dahil sa walang paraan upang ang isang hamak na martial arts lamang ay magawang malagpasan ang lakas ng kanilang transcendence. Nang hinawakan naman siya ng Shattering Heaven Demon Lord at sinabi na ang kanyang kapangyarihan ay kumakain ng life force, subalit ang parusahan ang kagaya niya na dumungi sa pangalan ng kanilang Bandit Union, ay ang level ng sitwasyon na ito ay isang maliit lamang na kabayaran. Sabi pa nito na nakakasigurado naman siya na hindi pa ito nakakalimot, upang mapatigil naman dito ang demonic general, dahil ang katotohanan na ang tagapagpatupad ng batas sa Chaos Sect at ang pagkakatawang tao ng salitang takot, ay walang iba kung hindi siya lamang. Dahil doon ay sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na hindi ito magbibigay ng kahit na anong awa sa kanya. Sa nangyari ay naiinis na napapasabi naman ang demonic general na kung bakit hindi niya magawang maigalaw ang kanyang katawan. Sabi pa niya na ang kagaya niya na isang demonic general ay magagawa lamang na mapas lang sa labanan na ito. Nang tinawag naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na siya na isang demonic general na si Chiek Jin Gaiong, ay dito na niya puputulan ang hindi magandang tadhanang nakakonekta sa kanilang dalawa. Napasigaw naman ang demonic general na hindi siya maaaring mamatay sa walang kwentang bagay na gaya nito, subalit tinuloy lamang ng Shattering Heavens Demon Lord ang kanyang ginagawa. At makalipas ng ilang sandali ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman makalipas ng ilang sandali matapos ng malakas na pagsabog, ay kitang-kita na nawalan na ito ng kanyang buhay. Dahil sa pangyayaring iyon, ay bigla naman na napaluhod ito at napasabi na ngayon na matanda na siya, ay ang kontrolin ng ganitong klase ng lakas ay napakahirap na para sa kanya. Matapos ay napangiti naman siya at napasabi na 10 taon na ang nakakalipas, ay ang ganitong klase ng pagpapalabas ng lakas ay wala lamang sa kanya, at mukhang ang katandaan ay ang pinaka nakakatakot na bagay. Nang bigla naman niyang naalala ang kanyang anak na si Ryushi dahil sa kailangan pa niyang iligtas ito, subalit dahil sa matinding pagod na kanyang naramdaman, ay bigla na lamang siyang natamba sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman ay napasabi siya na hindi siya maaaring mawala ng malay dito, dahil sa kailangan pa niyang iligtas ang kanyang anak sa lalong madaling panahon, subalit bigla na lamang siyang nawalan ng kanyang malay. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Ryushi, ay patuloy nitong inaatake ang katapat niya na demonic general. Sa isip nito ay naiinis siyang napapatanong na kung ano naman kaya ang kulay lila na aura na bumabalot sa isang iyon. Bukod doon ay ang kanyang mga pagkilos ay ibang-iba kumpara sa kanina na parabang ibang tao na ito ngayon, at ang kapangyarihan nito ay talagang napakapanganib. Nang matapos naman nitong masalag ang pag-atake ni Ryushi, ay matagumpay naman siyang nahawakan nito sa kanyang buhok, at tinanong na kung nasaan na ang kumpiyansa nito kanina. Dagdag nito na kung nag-uumpisa na ba siyang mapaisip na masyado na itong mahirap na kalabanan, subalit kailangan nitong pagtuunan pa siya ng pansin, dahil sa wala siyang balak na ihinto ang laban na ito. Kaya naman dahil doon ay binigyan siya ni Ryushi ng malakas na pag-atake upang ikatalsik niya, subalit sa isip nito ay takang-taka siya sa lakas na tinataglay ng dalaga na ito ngayon. Bukod doon ay pabago-bago ito upang mahirapan siya na masundan ang dalaga gamit lamang ang kanyang mga mata, at sa pakiramdam niya ay para siyang nakikipaglaban sa isang mabangis na hayop.
Kaya naman dahil doon ay ganado naman siyang napasabi na mukhang sinasabi sa kanya ng babaeng ito na naparito siya ng mag-isa ay para ipakita na hindi lamang siya isang decoration, at kikilalanan niya siya dahil sa mga ipinakita nito kanina. Kaya naman ay masaya siyang napasabi habang nagpapalit ng anyo, na ang mga bagay-bagay sa lugar na ito ay mukhang nagiging kapanapanabik. Matapos ay mabilis siyang kumilos patungo sa dalaga, at nang makalapit ay binigyan niya siya ng isang matagumpay na pag-atake, upang agad niyang ikatalsik. Sabi ng demonic general na dahil sa nagawa nitong may palabas ang kanyang transcendence power, ay umaasa siya na hindi magtatapos ang labanan nilang ito sa isang walang kwentang labanan, matapos ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na pindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ng ilang sandali matapos na mawala ang makapal na alikabok sa paligid, ay masaya naman siyang napasabi na hindi niya inaasahan ito, dahil sa hindi lamang ang kanyang martial power ang lumakas, ngunit ang kanyang katatagan ay mas tumigas din ng husto. Sa isip naman ni Ryushi ay naiinis siya dahil sa kanyang pakiramdam ay para siyang mawawalan na ng kanyang malay, subalit kapag ipinilit pa niya na magpalabas ng madami pang kapangyarihan ng True Art of the Dark Heaven Azura, ay hindi na niya mapapanatili pa ang kanyang katinuan. Dahil kung magkataon ay magwawala lamang siya sa lugar na ito hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang life force, subalit kung matatakot siya sa kamatayan ay hindi niya magagawang matalo ang kalaban na nasa kanyang harapan. Kaya naman ay napabuntong hininga siya ng malalim, at tinanong ang demonic general na kung talaga ba na hindi niya nais ang mga nakakabagot na bagay, dahil kung ganun nga ay ibibigay niya dito ang kanyang hindi mapapantayan na karanasan. Kaya naman ay agad na pinakawalan nito ang kanyang inipong lakas, at ginamit ang Dark Heaven Azure True Spirit, kaya naman nang matapos ay sinabihan nito ang demonic general na ngayon ay mag-uumpisa na silang magsaya. Nang bigla naman na nawasak ang isang bahagi ng kanyang dimensyon, upang agad siyang mapahinto, dahil sa kanyang pakiramdam ay unti-unti nang nawawasak ang mga harang na kanyang ginawa, at sa tiningin niya na ang kanilang Dark Spectral Sect Leader ay mas lumala pa ang nararamdamang galit, kaya naman ay kailangan na niyang bilisan ang gagawin niya dito. Matapos naman ang pag-iipon ng lakas ni Ryushi, ay agad naman na siyang sumugod sa kanyang katapat, na maging ang demonic general ay ginawa din ng kaparehong pagkilos habang napapasabi na mas mukha pa itong naging mabangis na hayop. Kaya naman nang magsabayan ang dalawa, ay hinamak niya si Ryushi dahil sa sinubukan nitong kalabanan ang kapangyarihan ng isang transcendence gamit ang lakas na kahit sa kanyang sarili ay hirap siyang makontrol, at sa dulo ng landas na kanyang tinatahak ay sa huli ay kamatayan lamang ang dulot nito sa kanya, matapos ay nagkaroon muli ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng Dark Spectral Sect Leader, ay nagpapatuloy ang nagaganap na pagkawasak ng paligid, ito ay dahil na din sa matinding galit na lumalabas sa kanyang isip. Kaya naman dahil sa hindi na nito pa mapigilan ang kanyang sarili, ay nagkaroon naman ng sunod-sunod at malalakas na pagsabog sa buong paligid. Subalit habang nangyayari iyon, ay sa kinatatayuan naman nito ay may unti-unting nasisirang parte ng lupa, at mula sa malaking pagkawasak na ito, ay may mga kung anong lumalabas mula dito, na para bang mga walang buhay na mga mandirigma. Kaya naman matapos na tuluyang makalabas ang mga kalansay na kanyang pinalabas mula sa lupa, ay napatigil naman siya ng ilang sandali, at muling nagpalabas ng kanyang kapangyarihan. Subalit sa di kalayuan naman, sa kanyang bandang itaas, ay may kung ano naman na parang nagbubukas, upang agad na mapalingon dito ang Dark Spectral Sect Leader, at magawang masilaw ng kanyang mga kawal sa lakas ng liwanag na nagmumula dito. Kaya naman matapos ng ilang sandali, ay lumabas doon ang ating bida na si Yonjuka, upang muling makaramdam ulit siya ng galit, at mapasabi na nagawa pa din itong makarating hanggang sa dulo, na agad naman na sinagot ng ating bida at sinabi na ito na ang umpisa ng kanilang ikalawang beses na paghaharap. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.